Magandang araw po muli sa inyo lahat, mga like-minded. At ito, nagbabalik na tayo muli sa ating panibagong sharing for today. At syempre, bago natin umpisahan ang next topic na natin sa ating Jesus My Autobiography, dito muna tayo sa ating notes na ibibigay ko sa inyo. So, nung nakaraan, ang haba din ng notes na binigay ko, no? Yung mga do's and don'ts. Marami-rami din yan. Ano pala masasabi nyo? Nagawa nyo ba siya? Nagagawa ba? Nagawa bang iba doon o hindi pa? Anyway, so nasa na ba tayo nung last time? Okay, ito nakita ko na. It's a note. Note siya. Sabi dito, another body is not required for you to heal. So di ba nga, may mga bagay na external, kasi hindi ako mapaniwala nung dati na externally you have to look something para maging okay ka. Na alam mo yung haplos, yung para mapawi lang yung nararamdaman mo. Yung pagkamis, pagkainit, yung parang naghahanap ka lagi ng something. May ganyang tao hindi mo pakali na katawan lagi naghahanap ng something na ibang katawan. Ganon. Kaya dito sinasabi nga, hindi required for you to heal na magkaroon ng ibang katawan. Na may another body. Your sexual self. Yan. Nor do you need to fear what the future will look like or what you might have to do. Yan. So, hindi mo rin kailangan magkaroon ng fear kung anong mangyayari in the future, kung anong makikita mo, no, o kung anong kailangan gawin. No? The love of self must be there before you can love another. Ito yung point na hindi ko ginawa. Ako ang magiging living proof to say to you, wala pa kayong relationship. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan. Ang hinanap ko kasi is external, which is nag-manifest. Inisip ko laging isang ugali o characteristic ng isang tao. Yun yung binigay sa akin. Nang hindi ko fully nakikilala ang sarili ko. Kaya nung I'm with my wife, no, halos lagi nag-aaway after that. Na nagsama, nung nabuntis siya, laging may pag-aaway, laging may pagtatalo, may mga bagay-bagay siyang ayaw sa akin, may mga bagay-bagay siyang gento-gento, ganon. Ang daming nangyari. Pero kung mahal mo kasi ang sarili mo, alam mo kung sino yung mga kaibigan mo, alam ko na mahilig ako mga pag-sharing, alam ko na marami ko nakukuusap na mga babae na willing na matuto, na kumbaga ang intention ko is maintindihan nila kung gaano sila ka-powerful. Kasi maraming babae talaga nagpapaturo sa akin ngayon . Ang dami talaga nila. Pang-apat, na nagpa-vlog ako ng gento. Pang-lima, ako yung taong talagang grabe pag nagbasa, kaya abuti ng 1, 2, 3 oras, 4. Ganyan. So meaning, kung kilala ko ang sarili ko, most likely yung taong yun ganun din. Kilala niya ang sarili niya na may pagkaganon din siya at naiintindihan niya ang space ko, maintindihan niya ang space niya. And then, since may ko makipag-sharing, magiging mahindi siya sa sharing, ganyan. So before, di kasi ako aware . I just, lumaki naman ako sa mga partner kung saan ay yung common na sinasabi ng mga tao. Kaya nung natutunan ko to, kaya kung ako mag-advise na sa ibang tao, kung ikaw may pag-relationship na lang, huwag mong hanapin yung karakteristik ng iba. Na dapat maganda, na dapat ganito yung ugali niya, na dapat may trabaho, na dapat ganito ganon. No. Ang hanapin nyo is, kilala mo ba ang sarili mo? Mahal mo ba ang sarili mo? Sigurado ka ba talagang kilala mo ang sarili mo? Yun yung biggest point sa lahat. Bago ka pumasok sa relationship, lalo na bago ka pumasok sa pag-aasawa. Next, you must love yourself first. Yan. Ang hirap, hindi ko maintindihan dati to. Parang tinataboy lagi sa akin to ni ego. Kasi hindi nakasanayan ko. Nung pumasok na ako, nung na-develop na ako sa spirituality, saka ko siya naintindihan. Love yourself first. Kasi ako, masyado kong binuhos yung ko before . Yung focus ko sa family. Di ba mga ganun tao? Kasi yung common na pinapakita lagi na i-priority mo ang family mo. Priority mo yung mga anak mo. Priority mo yung gento mo. Alagaan mo sila. Protektahan mo sila. Yung ganun laging sinasabi. Pero sa totoo lang, hindi. They are the people na beyond your control. Hindi mo sila kontrolado. Hindi minuto, segundo, nakasama mo, na kaya mo silang kontrolin. No, it's only yourself. Kaya you have to love yourself first. Maintindihan mo yung sarili mo. It's not about them. It's not about your parents. It's not about sinabi ng mga tito-tita mo, mga kaibigan mo. No, lahat ng common na yan, pag yan hindi mo ginawa, sasabihin nila masama ka.
Sabihin nila lang selfish. Di ba sabi ko nga, sabi din ni Jesus Christ, you have to be selfish first. Kasi kung hindi mo mahal ang sarili mo, paano mo mamahalin ng iba? Yun yung biggest point din eh. Kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, paano ka makakatulong sa iba? Parang ako, nung times na hindi ako nag-vlog, di ba? Na maraming months na parang inabot minsan ng 1 month bago ko mag-upload. Ganyan. Kasi kailangan ko tulungan ang sarili ko kasi nasa point ako na sobrang ganun eh. Energy, down na down. So nung nare-recover ko na, natutulungan ko ng sarili ko, nalagpasan ko na, nalaman ko ng sagot, nasolusyonan ko na siya, ayan, nagbibigay na ako sa inyo ng ganito ngayon. Kasi totoo, lahat ng ginagawa ko is something na nalagpasan ko because I have to learn that those are karmas for in my last incarnation. Nung dating buhay ko siguro, na binitbit ko ngayon dito na kailangan kong malagpasan, maintindihan at maunawaan. No? Yan. Next, because no lover of any worth will come your way and stay with you if there is fear and anger around your sexual energy. Yan. So, walang pupunta sa iyo, walang mag-stay sa iyo kung meron kang takot at galit pagdating sa sexual energy. Sa sexual energy natin na to. Yan. So, sa akin, yes, naranasan ko na rin naman yan. Ako na mismo nagsasabi sa inyo sa part na ito. Pero not necessarily na kailangan ko pa yung kwento lahat para hindi na makontaminate yung future. So, yun nga. Kung kat maaari, mahalin nyo muna ang sarili nyo. Kilalanin nyo yung sarili nyo. At it doesn't matter kung may asawa ka o wala. Akala ko kasi talaga dati, kailangan meron kang anak, bata pa lang may anak ka na. Kasi para pag lumaki ang anak mo, parang tropa mo na lang. Eh, lahat yun sabi-sabi lang eh. You know? Kumbaga, well, wala na akong kailangang pagsisihan pa. Everything has passed. Lahat ay dumaan na. At ngayon, mas naiintindihan ko. Alam mo yung, the more na nagiging ginto ko, parang mas na, the more na minamahal ko sarili ko, the more na mas nagugustuhan ko na ako yung mag-isa. Di ba sa previous vlog ko, narinig yung may mga ingay pa. Kasi nandiyan yung mga anak ko noon. Kasi papasok sila. No, at ngayon, ako na lang mag-isa. Kaya wala kayong maririnig na kung anong ingay dyan, ako makakalubog or what, tumutunog. Yan, ako na lang. Yan. So, ngayon, yun na nga, the more na ako ay mag-isa, the more na ako ay solo, the more na ewan ko, hindi ko ma-explain sa inyo, ang bilis ng download ko, mabilis ako nakakalapit sa taas, ramdam na ramdam ko sila, isang sabi ko lang nandiyan agad sila. Pag ako naglalakad mag-isa, binanggit ko lang sila, grabe, automatic nagtataasan agad ang balahibo ko, nandiyan agad sila. Always nandiyan sila. Ramdam ko at napakasarap sa pagramdam. It's so much weird sa mga taong egotistical pa, nangingababaw pang ego na dapat lagi may gento, dapat ganyan, dapat kasama ka palagi, na kailangan, I'm so feel sad, wala akong kasama. Hindi nila maintindihan kung sinasabi ko. Hindi nila ako magigets. Medyo lalayo sila kasi hindi nga nila naiintindihan. So yun po. Anyway, learn to play that energy in yourself without drugs. Gamitin natin, laruin natin ang energy sa ating sarili nang walang ginagamit na drugs. Alcohol to numb the fear. Ako, living proof. Before, magtataka ka kung bakit, yung alam mo yung tipong, magagawa mong lahat, ang lakas ng loob mo pag may alak. Yung sinasabing, tara inom tayo para magandang usapan. Yung gaganda lang yung usapan pag nakainom na, pag tinamaan na. Alam mo yung tipong, saka na ako kakanta sa karaoke kapag may tama na. Ayan na, may tama na. Ang dami nang makakanta. Kasi malakas ng loob. Kasi mamaskarahan nung alak. Kumbaga ipapanamb ka. Yung wala kang mararamdaman. Natakot. Kasi nakainom ka na ng alak. So hindi mo nalagpasan ng totoong takot na sinasabi. Kasi pag nawala na yung alak na yan, kinabukasan ang pangit na mararamdaman mo, balik ka naman. So yung karmas nandyan pa rin. You think nalagpasan mo pero nandyan pa rin. Okay. So yun nga, to numb the fear before true engagement between two bodies. Mind and soul can reach its true pinnacle. So ang pinaka-pinopoint dito, marami kasing mga tao nagtatalik, lalo na alam mo nakita lang sa bar, o marami ang ginagawa, dinadaan sa alak, mga inuman dyan, di ba? Pero may tinatarget na pala na gustong genta ganon. So, pag isang tao pala ay nagtalik na merong kasamang alak kasi kinakabahan na nahihiya o saka lang lalakas ang loob, saka lang gagawin pag may alak na, kasi parang bahala na, okay na kasi lasing na, ganon, wala nang alam, hindi siya maganda.
Kasi ang true engagement, mag-i-engage ng maigi, ng mas maayos, yung katawan mo, ang isipan mo, at ang soul mo. Maaabot yung sinasabing pinnacle kung walang alak, walang drugs, walang gamit na pampa-numb, pampamanhid sa sarili para magawa yung mga bagay na yan. Iba talaga pag totoong haplos, yung totoong feeling, yung totoong medyo nanginginig pa sa takot or what, na ma-overcome o maharap mo yun kasi yun yung magiging education mo. Education na yung body, education na yung soul. Kaya ka nandito sa mundong to. Yan. So yun yung part to dito. Okay, next, another note. There is no point in giving historical answer because the past does not matter in human terms. And history would not exist if the same errors were not being repeated in the present. Ito yung pinaka-explanation sa dating hindi ko maintindihan. Na kumbaga, bakit sa school laging kailangan ipaliwanag yung nangyari kay Jose Rizal? Bakit kailangan ipaliwanag sa history yung kwento ni Magellan at Gentugan? Alam niyo yun? Yung sa Araling Panlipunan, di ko alam kung na ano niyo yun. Takang-taka ko, bakit kailangan laging sabihin yung mga nakaraan? Anong magagawa ko dyan? O tapos, alam mo yun? Yung nire-repeat na sabi ko nga no, kung hindi nga naman nire-repeat, sabi nga dito, ang history hindi mag-i-exist kung hindi same error were not being repeated in the present. Diba? Nare-repeat siya kasi nga ang ginagawa ipinapaliwanag muli yung dating nakaraan sa history. Yun yung nangyayari. Tingnan nyo sa school, lagi na lang inuulit yung ganito ganun. Wala, ilang libo-libo, hundreds of students, bata pa, tinuturo yung ganyan. Kaya nauulit. Kaya sana kung may mga teachers pa dito na nakikinig, no, yung mga history, sana mabago nyo. Yung part kung paano kayo magkikwento. Iba nyo, papakabisaduhin pa, sino yung ganito ganun? Ano ang ginawa ni ganyan-ganyan? So, yun yung magiging energy ng bata. Yun yung papasok sa utak nila, yung masisend out nilang energy. Yung mangyayari tuloy, mauulit na naman. Kaya, tinan mo, sinasabi ang dugong Filipino ay palaban. Kasi, pinoprotektahan, kumbaga, pinatay si Magellan and so forth. Nagsakripisyo si Jose Rizal, ganito ganon. Diba? Yun yung mga naalala ko na mga kwento. Hindi ko na inalam ang iba pa. Pero nga, every time na may history, kung may nangyari sa'yo sa past mo, buo na kwento. Kung ano yung mga pangit ha, to be precise lang, doon lang tayo sa pangit. Huwag mo na kwento yung pangit na hindi naman makakatulong. Nang ipikikwento mo lang yung mga suliranin mo, mga dati, huwag. Ikwento mo lang kung ano yung solusyon, ano natutunan mo, paano mo siya nalagpasan, at kung ano yung maganda nangyari. At buti na lang nangyari yun. Kasi kung hindi nangyari yun, hindi ka makakarating sa ganito. Yun na lang ikwento mo. O ikwento mo, okay na yan. Kung pwede man, wala kang ikwento. Ang iniisip mo lang, puro magaganda. Ayan, okay? Next, there are no errors in the making of this world. Walang errors talaga sa mundong to. Kaya nga merong sinasabing perception. Kailangan align natin ang ating perception kung paano mo titignan. Titignan nga, di ba? Bibigyan mo muna ng paano mo siya inunawa. And then, mabibigyan mo kasi siya ng meaning. Pag nabigyan mo siya ng meaning, kakaulit-ulit mo, unawaan mo siya. Once na unawaan mo na siya, ma-appreciate mo na tuloy siya. So, sa lagi mo siyang na-appreciate, mapapamahal ka sa kanya. Kaya tignan mo yung mga history ka, ulit-ulit. Hindi naman naintindihan. Pinipilit ipaintindi. Kailangan mo maintindihan. Kung hindi mo maintindihan, babagsak ka sa school. Diba? So, simple pipilitin mo sarili mo na maintindihan mo. So, naintindihan mo na siya hanggang sa ma-appreciate mo siya, makikipagtalo ka lang. Hindi. Talagang ganito yung sinabi, mali yan, ganito. Ito yung nangyari totoong story. Hanggang sa mag-search siya sa internet, sa YouTube, yung mga history, yung mga sinabi ng ibang tao. Ganyan. So hanggang sa kakaulit-ulit niya, na-appreciate niya na tama. Sabi ko na natutunan ko hanggang sa napamahal na siya, hanggang yun ang energy niya. So ganun po yung nangyayari. No? Yung kumbaga sequence. Anyway, there are no errors in the making of this world. It's just us who gives meaning, no? O understanding sa mga bawat nakikita natin. There are only errors in interpretation. So yun na nga. Diba? Yung perception. Kung paano natin in-interpret, kung paano natin binigyan ng meaning at understanding.
And that is why we have come to tell you that you are the creators. Kaya itong sila Ananda, sila Jesus Christ at iba pang mga non-physical beings ay pumunta dito para sabihan tayo na tayo ay isang creator. Made as the God energy was made. Katulad ng Diyos kung paano siya ginawa. Kung saan galing ang Diyos ay katulad din natin siya. Doon tayo gawa. Yan. To create in all directions all the time. Ginawa tayo sa lahat ng direksyon. Taas, baba, kaliwa, kanan, harap, likod. Dito, 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 tsaka dito. All directions. Alright? Next note, kahit ano ang gawin or isipin ng iba ay none of your business. Meaning, hindi mo na kailangan pang alamin, hindi mo na sakop yun. So, itong note na to, ako kasi yung taong dating, nahilig kasi ako mag-dig ng information sa mga taong to, inaalam ko bakit ano nangyari. Ganito ba? Siguro parang practice na rin sa akin, pero napansin ko, along the way, kakaganong ko, nahihigop ko yung energy nila, yun, pumapasok ko sa, kumbaga sa channel nila, yun tuloy yung parang biglang bumibigat ako after listening to all of information na sinabi nila. Dinig ko pa, hinanap ko pa ang pinaka-story hanggang sa wala, napagod na ako. Kaya anong mga bagay na kaya anong may pasok ako sa school pa, wala na akong pasok ngayon eh. May mga pinapaliwanag tungkol sa mga discussion ng ganito, ganun. Dati I'm trying to sobrang iniintindi kung anong gustong sabihin ng teacher. Nung nandito na ako sa part na to, sabi ko, ay nga pala, hindi ko na kailangan intindihin ito. Ngayon pala. Mas magaan kasi pag once na iniintindi mo na kasi isang bagay, ngayon nandito ka nakikinig, pansinin mo yung isip mo, parang may nagpa-process dyan eh. Parang may energy kang nararamdaman, tapos papasok sa katawan mo. Ayan. Try mo ring subukan sa ibang tao, nagkikwento ng mga pangat. Try mong intindihin, tapos ididig mo, tapos ano nangyari? Bakit ganun nangyari? Gagamitin mo yung what, when, where, who, how, and why. Bakit sino kasama mo? Uy, kailan nangyari? Anong oras? At talaga saan? At sinong kasama mo? O bakit kaya nangyari yun? Ba't siya nangyari? Anong rason? Yung gano'n, tapos kwento siya ng kwento. Tignan mo yung energy mo, mararano mo pababa dito, parang pagano'n pa down. Yan. Kasi parang nandun ka lagi sa part na makikisama ka na lang at kailangan mo mag-adjust para sa kanya na hindi ka makapagsabi na ma-offend mo siya. Ayan. Kaya napaka-challenging na pag nagsabi ko, kamusta? Tapos sabihin nila, ay kasi nangyari ganito. Parang automatic may mag-a-adjust sa'yo na kailangan mong umadjust doon sa mga nasabi niya. Na kailangan mo na mag-ingat para hindi siya mapahiya or mag-ibang kwento. Hindi mo tuloy ma-express ang totoong sarili mo. Pero kung na-express mo yung totoong sarili mo, sabi niya, rude ka naman, hindi ka nakikinig sa kanya, ganito ka, or, well, anyway, tignan nyo nila sa sarili yung experience, but I'm telling you kung ano talaga nangyari sa akin. Personally. No, kasi pag nagsasabi ako ng totoo ko sa sarili ko, nawawala na sila. Anyway, ang none of your business ay karaniwang ginagamit kapag ang isang tao ay ayaw magbahagi ng impormasyon na gustong iparating sa isang bagay na pribado o personal. Ayan, so pag sinabing, yun nga, it's none of your business is ginagamit natin to sa mga bagay-bagay na kung saan ayaw natin ibahagi ng information. Kumbaga, ang gusto ko lang i-point dito, kaya ko rin sinulat to, pag may mga taong kakwentuhan mo, ano man ang sabihin nila, it's none of your business na huwag mo nang kunin yung mga pribadong impormasyon o personal pa nila para hindi nila mapasa sa iyo o hindi ka pumasok doon sa channel of energy na meron na dumadaloy sa kanila. Sabihin mo lang, okay. Uy, ito pala yung nangyari sa amin. Ay, ganun ba? Okay. Ganun ka lang, hindi mo na masyadong kukwentuin o aalamin pa kung ano totoong nangyari. So hanggang dito na lang muna at umpisa na po natin ang ating topic for today sa ating Jesus My Autobiography po. Tara, umpisa na po natin. Hello everyone, once again, my name is Rudy Claserna at lagi kong pinapasalamatan lahat ng mga taong nanonood dito. Mga pala, bago kong umpisahan yung topic natin for today, ano masasabi niyo doon sa binigay kong notes sa inyo? May another aha moment ba? Kung meron, share niyo naman. Comment naman dyan. Diba? Para malaman natin yung mga engagement.
may nag-i-engage. Di ko alam kung sino nanonood eh. Diba? Yan. Para maging aware tayo. Ma-aware din yung iba nating mga viewers na ay si ganito ganyan. Hindi nyo man kailangan sabihin totoo yung pangalan. However, nga, alam mo yung tipong pag nababasa ko, si ano, may natutunan si ano, talagang umubra pa, maganda tong binigay niya, makakatulong to sa mga makakabasa ng comments. Yan. Diba? Or maaaring may additional kayo, o maaaring may question pa kayo. Kasi may mga questions, may mga comments na nag-ask ng question. Nireplyan ko naman sila. Maganda sana kung true words, pero kinoment ko na lang. Words kasi may restriction, hindi ko ma-express ng maigi lahat ng dapat kong mapaliwanag dun eh. Kaya kailangan maging maaari precise yung mga words na sasabihin ko, direct to the point. Anyway, yun na nga. Iba pa rin kung kayo nagko-comment. Makikita natin na, coach, yung regarding sa naturo nyo, ang aha moment ko doon ay ito. Ito pa rin nangyari, ganyan. Pwede nyo i-bullet nga eh. Ito po, next ito. So anyway, yun na. Ang next na magiging topic natin ay tungkol sa sanctuaries in the desert. Ito, di ba? Yan. Chapter 3 pa lang tayo. Marami-rami pa to. Okay, so ganun ulit. Babasahin ko. After ko basahin, ay ipapaliwanag ko sa Tagalog sa abot natin mga kaya na kung saan sa level na maintindihan ng lahat po ng ating kapwa Pilipino. Okay? So yun. Sabi dito, it has been some time since I have spoken using a physical body. So, patagal-tagal na rin bago siya gumamit ng isang katawan muli para makapagsalita. So, it is true. I have been using the astral form for many of my teachings in the last little. Ang ginagamit ni Jesus Christ, alam mo yung may mga tao nagsasabi na nakita nila si Jesus Christ. Kasi ginagamit niya yung astral form niya para mabuo yung isang katawan na ganyan. No? Yan. Astral form. Kung astral form, it's an energy na nabubuo na mag-shape as tao, as ganyan. No? Astral form, makikita mo siya na nakatayo dyan. Yan siya, na akala mo nagmamaligpata ka lang, pero siya pala talaga. Papakita siya, magtuturo siya. Yan. Anyway, I have indeed been showing up in locations around the globe. Di ba? Nagpapakita. Sabi, milagro, nagpakita si Yesu Cristo. Ganto. Totoo pala talaga yun. No? Pero syempre, noong panahon, yung mga church sasabihin, hindi totoo yan, kalokohan yan, ganto, ganon. But anyway, do not think that I have disappeared. Huwag nating isipin na siya ay nawala. One reason this subject of Jesus' teachings seems so unusual or so fantastical is you have. Kaya ito yung isang reason kung bakit pagdating sa Jesus' teaching ay nagbumukhang unusual at parang fantasy. No? Sa culture, in your culture, sa kultura natin, the idea that I have been gone for 2,000 years. So kaya nagmumukhang ganun kasi iniisip natin na matagal na siyang nawala for 2,000 years and more ago. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya nawala. Kaya dito sa book nga na Great Minds Speak to You, no, tuloy pa rin trabaho nila doon. Pero ang kaganda, wala nang restriction. Wala kang kailangang sunding rules and regulations or standards. You have a free will to whatever you want to do. And then, tumutulong sila magbigay ng information, download of information sa mga taong nangangailangan ng tulong dito sa mundong to. Ayan. Anyway, yun na nga. But this, of course, is not the case. I have been working from the side with many beings over the centuries. So, tingnan mo, di ba? So, nagtatrabaho pa rin si Jesus Christ sa pagtulong sa mga iba't ibang klaseng mga tao na ma-assist sila sa kanilang buhay. No? For beings for centuries, I have been working with many beings, assisting them with their lives and their communications in the world. So, yun. Diba? This is an example of how the narrowness of your culture's belief about me. Ito yung ang kakitiran ng isipan na itinuturo sa atin ng ating culture for more than 1,000 of years. Ito lang dapat na ganito gano'n. Umpisa nung nawala, hindi naman pala talaga nawala si Jesus Christ 2,000 years ago. Na sinasabing nawala si Jesus Christ na paulit-ulit pinapalabas, na paulit-ulit ginagawa ang Semana Santa. Alam niyo yun? Pupunta ng bundok, ipapako si Jesus Christ sa krus, ganyan. Dapat wala na nga yun eh. Parang hindi na maalala yung mga ganyan eh. Paano? Paulit-ulit once a year ginagawa. Tapos may mga devoto pa na gagawin yung ganon.
Tingnan nyo, pag nawala yung ganyan, mawawala yung sinasabing sacrifice na sinasabi. Hindi naman yan talagang message na gustong sabihin ni Jesus Christ, ba't siya nagpapako eh. Nandito yun ang sagot. Madadaanan natin yun soon. Okay? Basta stick with me, patuloy lang tayo sa ginagawa natin ito, malalaman nyo ang katotohanan. O kung gusto nyo, kung nagmamadali kayo, meron akong PDF dyan, nasa link, click nyo lang, download nyo, then basahin nyo po. Right? Anyway, this is an example of how the narrowness of your culture's belief about me, about my name, and what it means have perpetrated an untruth. So yan, ganun po kakitid. Yung mga binigay na information sa ating kultura, yung mga paniniwala tungkol sa kanya, sa kanyang pangalan, at kung halos karamihan ay mga hindi katotohanan. The idea that I have been gone for 2,000 years and suddenly I pop up in this form of voice sa babae pa in a woman in the west coast of Canada seems unbelievable, but this is because you have believed untruths. So, alam mo yung tipong idea na 2,000 years and more ago na sinasabing nawala si Jesus Christ and then biglang papasok siya sa katawan ng isang babae at magsasalita gamit ng katawan ng isang babae. Diba? Ang mga skeptical hindi maniniwala eh. Kasi nga, naturo na programa na lahat ng mga hindi totoo sa atin na itinago-tago for so many years. Thousands o 2,000 years or more so. No? Yan. So yun. So it seems improbable. Parang hindi mo matanggap. Anyway, hindi ka panipaniwala. Given your belief system, it is improbable. However, this is not what has been happening. I have been very active and continue to be active through many different beings on the planet. Ito yung part na ginagawa pang joke nun eh. May joke nito dati yung isang komedyante na stand-up comedian na sabi tungkol naman kay Santo Niño. Si Santo Niño daw sa Luzon sinaniban. Sa Visayas, may Santo Niño daw ulit na sumanib. Tapos sa Mindanao, may Santo Niño na sumanib ulit. Sino totoong Santo Niño na papakinggan mo? Ito kasi hindi nila naiintindihan. Sa spiritual world kasi, 3, 5, 10, 15 consciousness pwede mong gawin. Na pwede kang mag-appear sa iba't ibang klaseng sa mundong to, sa iglap, na ako ay nandito, itong mukha ko. Halimbawa na wala ako, nag-transition na ako. Pwede ako magpakita kahit ikaw ay nasa Luzon, Visayas, Mindanao, kahit nasa Canada ka, nasa Africa ka, nasa North America ka, nasa ano ka pa, nasa North Korea, South Korea, nasaan. In just on that point, isang iglap, nandyan agad ako. Kaharap nyo, kausap nyo. Pwede kong gawin yan. Nasa conversation with God, sinabi na rin yan. At ito sinasabi din ni Jesus Christ. Ito yung concept na hindi naiintindihan ng maraming tao na dinadaan pa sa stand-up comedian na sino yung totoong Santo Niño doon. Hindi kasi nila intindihan yung concept ng non-physical. Sa non-physical, walang oras doon. Kaya nga sabi, si universe ba, si God, si Jesus Christ, lagi mo bang sa tabi? Yes, always. Wala silang time. Ibig sabihin ng walang time, anytime nandyan sila. Every seconds nandyan sila. Wala silang time na binabantayan. Dahil wala namang time talaga doon eh. Iglap. Pag inisip, nandyan na agad yan. On the spot, sobrang bilis. As in, walang time, walang space. Nandito ako sa Canada, nandiyan kayo sa Pilipinas. Pag inisip ko kung nasan kayo ngayon, nandiyan na agad ako. Parang ping, dagan agad. Iyan yung difference pag nasa non-physical na hindi naiintindihan na, sabi natin, paano mo masasabing totoo yan? Hindi ko mabibigay sa inyo yung proof. Magagamitin mo kasi yung imagination mo dyan eh. Pero ang pinaka mabibigay sa inyong example para malaman nyo kung totoo to hindi is yung ito. Nung natulog kayo, pagkagising nyo, naramdaman mo ba talagang 8 hours kang natulog? Yun yung point dun eh. Oo, alam mo natulog ka ng alas 6. Tapos nagising ka, sabihin natin 8 na ng umaga. Ilang oras yung tulog mo na yun. Pero naramdaman mo talaga na ganun kahaba yung tulog mo. Paano mo masasabi? Nakahiga ka lang naman. Parang kanina lang Ito, kanina, nanonood ka. Ilang minutes ka naman nanonood. Tignan mo yung oras. Diba? Kasi, mas mabilis isipin yung past. Yan din, isipin mo nung bata ka pa. Anong ginagawa mo? Alam mo yung sinasabing parang kailan lang Bilis ng panahon Napapaganon ka. Kasi mabilis isipin yung past.
kesa sa future. Pero yun nga, kung iniisip mo yung past mo, pumapasok ka sa non-physical, parang kailan lang siya, parang kailan lang sa Pilipinas pa ako, parang kailan lang 2019, parang kailan lang nag-umpisa ako mag-vlog. Parang kailan lang kung isipin ko. Kasi ang isip natin, sabi ko nga sa inyo, walang time sa kanya. Automatic ang consciousness natin. Pag inisip mo, akala niya nangyayari na agad. Kaya pag inisip mo yung future mo yung maganda, uy, salamat. Parang kailan lang Lahat ng mga hiniraman ko ng pera, bayad na pala. Yan, niraramdam ko siya ngayon. Umangat na dito. Ayun. Yung feeling na nangyari na agad. Yun yung part, pumapasok ako sa non-physical na anong araw ba ngayon dito? February 11? Oh, February 11, Tuesday. Anong oras na dito is 9:17 ng umaga. Diyan, anong oras mo pinapanood ngayon? Sa Pilipinas, gabi ba? I don't know. Hindi ko alam kung anong araw ko ito ma-upload, but yeah, ito yung oras at araw na ginawa ko ito ngayon. Pero naalala ko pa yung vlog na ginawa ko, nung first ever vlog ko, ano yun? 2018 ng December. Bago mag 2019. Alam ko mga December 16 ko ginawa talaga yung vlog na yun ng 2018. Hindi in-upload ko siya bago kami pumunta ng Japan. Nagbakasyon kami doon. And then nagulat ako, ang dami nag-comment, ang dami nag-message, ang dami nag-send personal message sa aking Facebook. Personal account pa, hindi pa sa page. Wala pa akong page that time. Diba naalala ko pa? Kasi yung past, madaling alalahanin, will iglap. Yan. So yun yung point or yung proof na mabibigay ko sa inyo. Okay? So yun. I have been very active and continue to be active through many different beings on the planet. So, si Jesus Christ, hindi lang kay Tina Luis lang. Marami pa siyang tinutulungan sa iba't ibang klase sa mundong ito. Kaya maraming nakausap nila si Jesus Christ, nakita nila si Jesus Christ. Nung naka-experience sila ng near-death experience, nakita nila si Jesus Christ, ganito, ganun. Marami talaga siyang pinapakitaan. Offering them inspiration, offering them healing, and offering communications. So nag-offer si Jesus Christ ng inspirasyon, nag-offer din siya ng mga healings, and nag-offer siya ng communications. Yan. So yun po, medyo maikli ngayon. Hanggang dito muna yung ating topic for today. At ang magiging next topic next time ay tungkol sa understand physical attributes of historical Jesus. Ganda to next. Yan. No? Yan yung magiging next topic natin. Pero once again, maraming salamat dahil umabot kayo dito. At ulitin ko lang po, comment lang po ninyo kung ano yung mga bago naging aha moment nyo. Anong mga bago nyo yung natutunan. Anong mga bago nyo yung nag-gets. Malaking tulong kasi ito No? Yan. And anyway, remind ko lang din sa inyo na bali nagla-live po pala ako sa TikTok. Kasi nakita ko po marami tayong mga kasim like-minded din doon. Pero syempre wala man sila sa spiritual pa, nasa physical pa. Kaya ang pinapaliwanag ko doon ay more on law of attraction. At ang iba sa inyo na simula pinunood yung law of attraction ko from una, dulo hanggang nakarating dito, aware na kayo. At hindi kayo dumalo doon, okay. Kung dumalo kayo, okay din. Katulong, makakapagbigay ng additional information. Pwede ko rin kayo makausap doon. Kung gusto nyo. Magkakausapan tayo doon para marinig ko rin boses nyo. No? Ayan. Kung meron kayong TikTok, kung wala man, it doesn't matter. It's okay lang. Tuloy tayo dito. Okay, once again, maraming salamat. I appreciate it. I am thankfully, gratefully, and gracefully will receive your comments. And for sharing this vlog as well to other people or sa iba nyong social media accounts like Facebook or kung ano man. I'll be really thankfully and gratefully and gracefully pag yun ay ginawa nyo. No, thank you. Kung hindi man, still I'm going to be thankfully, gracefully, and gratefully receive kasi pinanood nyo ito. Hanggang dito. Once again, my name is Rudy Claserna. Maraming salamat po. Ingat kayo palagi. And God bless us all wherever we are. Thank you, thank you, thank you. Hilaga, timog, silangan at kanluran. Saan nga ba makikita yung sagot sa katanungan? May suntok ba yung tugtugan? Natumbok ba yung bumbunan? May tuldok na yung usapan?